Magandang umaga po. Basahin ko lang po itong inihayag ni Sara Duterte regarding sa pagiging out of legal team ni Duterte ng mga abogado. Ito po. Inaasahang makukumpleto na ngayong linggo ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na makakasama rito sina dating Executive Secretary Salvador Mejaldea at dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Kinumpirma mismo ni Vice President Sara Duterte na itsapwera na sa grupo ng mga abogado na magtatanggol sa kanyang ama sina Mejaldea at Roque. Ayon kay VP Sara, magwi-withdraw na sa defense team si Mejaldea dahil limitado lamang ang slots para sa mga abogado. Nais din anya nilang ang lahat ng makakasamang abogado sa defense team ay pawang may ICC experience. Si Roque naman, nauna nang nagpahayag ng pagnanais sa maging bahagi ng defense team ng dating Pangulo ay hindi na rin magiging bahagi nito upang makaiwas umano sa komplikasyon dahil hindi pa malinaw ang legal na basihan ng kanyang pananatili sa Netherlands. Ayan. Ang defense team ng dating Pangulo ay pamumunuan ni Atty. Nicolas Kaufman na nagpahayag na rin ng kumpiyansang malakas ang depensa ng dating Pangulo at mapapawalang sala ito sa kinakaharap na kaso. Yan po at magbigay lang po tayo ng konting opinyon. Paano may pagtatanggol ni Kaufman ang mga ginawang karumaldumal na pagpatay ng mga Duterte, gayong ang nagsampa mismo at ang witness mismo ay dating tao ni Rodrigo Duterte at kasama sa mga pumatay. Yan ay sina Las Cañas at Matubato. At kaya nga po nabigyan ng warrant of arrest ang siyam katao. At nauna na nga po itong si Rodrigo Duterte, number 1. At ang 8 pa na natitira na mayroon na ding warrant of arrest na hindi nga lang pinangalanan agad. Ay paano ito mailulusot ni Kaufman? Dahil hindi maglalabas ng warrant of arrest ang isang mataas na hukuman kung ang ebidensya ay walang kahahantungan. Ibig sabihin, napakalakas ng ebidensya kung kaya't nakapaglabas ang ICC ng warrant of arrest. Ang pinagbabasihan po sa isang kaso, kapag nagsampa ka, mapabarangay, kung sa barangay ay nakarating, iaakyat sa prosecutor. Pagdating sa prosecutor, sasalain na ito ng mga abogado, ng mga fiscals. Kapag ang ebidensya mo'y mahina, hindi nila ito papansinin. I-dismiss na nila agad ito. Subalit, kapag ang ebidensya mo ay napakatibay at talagang may laman, ora mismo ipatatawag ang nasasakdal. At kapag hindi dumating ang nasasakdal, ay siguradong iwawarrant of arrest nila ito. Sa atin ay 3 patawag. At kapag sa patatlo ay hindi ka pa rin umaten, warrant of arrest na ang darating sa iyo. Hindi na subpina. At ngayon, kaya ito ay gawan na ng warrant of arrest ang siyam na ito ay dahil matibay ang mga ebidensya. At ito na nga po ang ikinatatakot nila Ronald Bato de la Rosa sapagkat sila ay guilty na. Sa pagiging guilty nila, hindi nila naiwasan ang matakot, ang umiyak, ang magalit, at ang magtangkang tatakas na lang. Sapagkat ang sabi ni Bato de la Rosa, hindi niya siya magpapahuli kung ICC ang huhuli or Interpol. Sapagkat hindi daw ito batas ng Pilipinas. Kung sa batas daw ng Pilipinas siya susuko, ay susuko siya. At kung siya dito magkakawarrant of arrest,
Subalit kung foreign country ang magbibigay sa kanya ng warrant of arrest, hindi siya magpapahuli ng buhay. Alam niyo mga kapatid, ang isang nagkasala talaga ay walang lusot kahit anong gawin. Lalo na kapag ang Diyos na ang hahatol sa kanila. Eto ngayon, ano ang magagawa ng mga foreign lawyer sa kasong ito ni Duterte at ng mga kasamahan? Si Albayalde ay umamin na din na nakahanda na rin siya sa warrant of arrest na matatanggap niya. So, ibig sabihin, alam na nila na ang siyam katao na may warrant of arrest ay sila-sila. Nasaan si Pulong Duterte? Nawawala. Tila nawawala. Kung kaya't pati ang kanilang ipinasang TRO sa Supreme Court ay malabo na rin nilang masagot. Si Kitty na lang at si Baste ang natitira. So, paano na ito ngayon mga kapatid? Masakit isipin sa isang Pilipino na ang kapwa natin ay nagkaganito. Subalit, ang mas masakit ang kapwa Pilipino na nakakasuhan sa ibang bansa dahil sa napagbintangan at ipinagtanggol ang sarili, pero ang kapalit ay bitay sapagkat doon sa bansang kinapahamakan nila naganap. Subalit itong kay Duterte at kay Bato ay dito nangyari sa Pilipinas ang ginawang karumaldumal. At dahil sila ay mga makapangyarihan, sa ICC sila idinemanda ng ating matatalinong kababayan. Kung kaya, ngayon, paano haharapin ng mga foreign lawyers ang mga tunay na sangkot, subalit sila ngayon ang tumatayong prime witness, pangunahing testigo sa mga karumaldumal na ginawa ng mga Duterte at mga kasama nito. Yan ay si Las Cañas at Matubato na haharap din sa mga abogadong dayuhan, no, doon sa ICC. Maganda itong labang ito. Filipino witness versus foreign lawyers. At ang ipagtatanggol ng foreign lawyers ay mamamatay tao, berdugo ng Pilipinas. At ang magwi-witness ay mismong kasamahan ng berdugo at sila ngayon ay maghaharap-harap. Ito na po yung exciting part sa mga ginawa ng mga Duterte na karumal-dumal na hindi inisip kung ano ang kanilang kahinatnan. Nanalig sila sa kanilang sarili, hindi sa Diyos. Kung kaya't ang kanilang pamamayagpag at matinding kapangyarihan na nakamit bilang presidente ng Pilipinas, ito ang kanilang napala. Sa paghari-harian, maraming pinatay. Hindi naisip na may hangganan ang pamamayagpag ng isang gustong sumako sa karapatan ng kanyang nasasakupan. Salamat mga kapatid, yan lang muna po. Ito po ang inyong Ate Marie, Nanay Marie, Tita Marie, at si Aling Marie, ang palagi niyong kakampi. Salamat po.